Kumusta? Naway nasa mabuting kalagayan kayong lahat at medyo malamig dito. So ngayon yung pag-uusapan natin ay tungkol sa paano nga pa na hindi maloko o mauto ng mga possible employer or yung mga pinag-a-applyan natin. Unfortunately, nangyayari yan dito. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang aking first-hand experiences tungkol sa paksang ito. At tayong mga immigrants, tayo talaga ay nasa vulnerable state. Kasi kung sa anumang personal na dahilan, may it be gusto mo lang talaga magtrabaho dahil hindi ka tamad, kailangan mo magtrabaho dahil breadwinner ka ng pamilya, o kailangan mong magtrabaho dahil gusto mo ng financial freedom. So ano man ang dahilan, yun talaga nagmo-motivate sa atin para mag-apply ng trabaho at maghanap at makakita ng trabaho. So tatlong bagay na pwede mong maiwasan na hindi ka maloko o mauto at ma-taken advantage ng iyong possible employer. At kailangan mo dito ang iyong good judgment. So, kailangan yung five senses mo ay aandar or sixth senses kung meron kang pang-anim. So, yung una ay yung pag-volunteer. So, ito na nga, nag-send out ka na nga ng yung job applications sa online, physical, or anumang strategy yung ginamit mo para lang makapag-send out ng iyong resumes. One day, nag-check ka ng email mo, meron kang nabasa doon mula sa iyong pinag-applyan na tinignan nila yung resume mo at nakita nila na wala kang work experience. Alalahanin nyo na minsan, gaano man yung work experience nyo sa Pilipinas, minsan na-discredit yan dito. Dahil mas gusto nila yung experience dito sa Australia. So ngayon, mukhang fit ka naman, pero yun nga, wala kang experience. So, ino-offeran ka nila ngayon kung gusto mo mag-volunteer. So, ngayon, mapapaisip ka, volunteer, walang bayad yun. Mag-iisip ka, gaano ba katagal ang kailangan mong i-volunteer doon? Ilang oras sa isang araw? Ilang araw sa isang linggo? Ano ang tsansa na mahahire ka or i-hire ka nila kapag ikaw ay nag-volunteer doon? Ano ang tsansa na after the certain time ng pag-volunteer mo at merong job vacancy or merong opening doon, ay i-absorb kanila. Sa kabilang banda, maganda din yun na mag-volunteer ka dahil mafe-feel mo kung ito ba yung right job for me. Si-sense mo kung di ba toxic itong workplace. Maganda ba yung mga kasamahan? Supportive ba yung manager? Yung immediate supervisor mo? Magiging masaya ka ba kung doon ka magtatrabaho? So yun ay i-judge mo base sa yung gusto, base sa yung preferences. Pero of course, kung magvo-volunteer ka, wag yung one shift, like 8 hours, 6 hours sa isang araw, 5 days a week. Kasi, iisipin mo, hindi mo pa alam kung i-absorb ka nila, kung i-hire ka nila. Kung binuhos mo na doon lahat ng oras mo sa pag-volunteer na yon, instead of maghanap ka pa ng ibang pag-a-applyan mo, so parang lokohan na yun, di ba? Dahil hindi ka sigurado. Tapos, kung pwede, makausap mo yung immediate supervisor mo or yung workplace manager na kung pwede ay magiging reference mo sila sa iba mo pang a-applyan. Kapag nag-oo sila,
maganda yun. Kasi parang experience mo na yun doon habang nagvo-volunteer ka, na may experience ka at meron kang reference. Kasi kailangan ang reference dito pag nag-apply ka ng trabaho. So it's a win for you, it's a win for them, kasi nga may free labor sila. So again, paganahin mo yung iyong good judgment doon. Pangalawa ay yung work trial or shift trial na tinatawag. Ngayon, merong tumawag sa'yo or nag-email sa'yo na nakita nila yung resume mo at dahil marami silang candidate, gusto nilang malaman kung ikaw ba yung best fit doon sa hinahanap nila. At nag-o-offer sila ng work trial for you. Work trial, walang bayad yun. So again, pagganahin mo yung judgment, pagka-judge mo na hindi ka maloko o hindi ka mauto. So sa work trial na yon, titingnan nila kung kaya mo ba yung trabaho doon sa pinag-a-applyan mo. Ipo-prove mo yung sarili mo. When you prove yourself, your skills, kailangan ba yung 8 hours doon para ma-prove mo lang na ikaw yung karapat-dapat na tatanggapin? O ang isang oras, 2 oras ay enough to prove na may skills ka, na ikaw yung best candidate na i-hire nila? So, merong mga company na sinasabi nila, okay, the work trial is 4 hours. Halimbawa, nag-apply ka sa isang restaurant at nag-reply sila na marami silang candidate at kung gusto mo, meron silang work trial para malaman nila kung ikaw ba talaga yung best candidate na i-hire nila or fit ka doon sa in-applyan mo. Now, you have to think, kailangan bang 8 hours doon para ma-prove mo na may skills ka, na ikaw ang karapat-dapat na makakuha doon sa trabahong inaasam-asam mo? Kung ikaw ay isang customer service representative o anumang tawag doon sa pinag-applyan mo, na ang trabaho mo involves meet and greet doon sa mga patrons o sa mga customer, i-usher mo sila papunta sa mesa nila, magsiserve ka. Kailangan bang 8 hours mo i-prove yung skills mo? Kailangan bang 8 hours na i-prove na meron kang positive aura, na kaya mong, hi ma'am, hi sir, welcome to this blah 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 restaurant. At kung gaano ka kagaling sa iyong communication skills, na meron kang skills na makipag-build ng instant rapport doon sa iyong mga customer. So, isipin mo, 8 hours ba talagang kailangan ko dito? So, imagine, kung meron silang 100 applicants doon, at ikaw ay no-offera ng, let's say, just 4 hours work trial. So, 100 times 4 is 40. So, nagkakaroon sila ng 40 hours of free labor. So, imagine magkano ang nasisave nila. At ano ang tsansa na after mo mag-work trial ay i-hire ka nila. Or sasabihin nilang, thank you, but you are not the best candidate. You're just wasting your time. So again, i-judge mo. Kung ikaw ay chef at kailangan kanilang ipaluto ng isang recipe at gusto mo na talagang granding recipe, it's another story. Kasi nga, syempre kailangan mong mag-google ng oras doon para matapos mo yung masterpiece mo. Ikaw ay mekaniko naman, syempre papakita mo yun kung gaano ka kagaling gumamit ng tools. So you have to prove your skills kung ano mang hinahanap doon sa trabaho. But be a good judge
kung ito ba'y, parang nauuto na ako dito Parang lokohan na to Parang free labor na to. Versus, kailangan kong i-prove na magaling ako. Kailangan kong i-prove na may edge ako kesa doon sa other candidates. And, pangatlo, ito ay, huwag magpaloko, maraming nangyayari yan dito. Below minimum wage. So, depende sa inyong visa, depende sa kung limited work rights ba kayo or unlimited work rights. And please, huwag magpaloko, nasasahuran kayo ng below minimum wage. Currently, at the moment, minimum wage is 23.23. So sana, huwag niyong tanggapin kung kayo ay pinagsweldohan ng $20 or $15 lang. At ito ang kadalasang mali, huwag niyo pong i-convert ang maaring sweldo nyo per hour doon sa magiging kikitain nyo sa Pilipinas. Kasi minsan, 20 or 5, say, $10 a day, $10 per hour. Oh my God, that's 350 or 370 pesos na. Sa Pilipinas, isang araw ko na kikitain yun. Dito isang oras lang, that's alright. Imagine kung magtrabaho ako ng 10 hours, that's 100 times 37. Please, wag. Kasi, hindi ka naman nakatira sa Pilipinas. Kung everyday sana uwi ka ng Pilipinas at doon mo spend yung money mo, then, maganda. Pero nandito ka sa Australia, wala namang conversion dito. So, kung magkano ang kikitain mo, yun din ang value niya, hindi tataas yun. So, huwag magpaloko. Kahit pa nabayaran ka ng cash, kahit pa na ilagay sa bank account mo, make sure na nasa minimum wage ka. Huwag mong tanggapin na dahil need mo yung trabaho, ay okay lang sa'yo, nababayaran ka, nauutuin ka, nalulukuhin ka, nabayaran ka ng below minimum wage. Alam kong nangyayari yan at marami yan. Kaya kailangan magiging aware po tayo kung magkano yung minimum wage at aware tayo kung ano yung rights natin bilang worker. Kasi kung hindi, talagang lulukuhin, merong manluluko talaga at ang nakakainis, kapwa din natin immigrants yun. Kaya hopefully, meron na naman kayong napulot sa mga pinagsasabi ko. Kasi, minsan, doon ka sa mga mali-maling ginawa mo, doon ka natututo at gusto kong i-share iyon para naman, hindi nyo na maranasan yung mga naman na doon sa pagkakamali natin, doon tayo natututo, kaya sinishare ko sa inyo para maiwasan nyo na, hindi na kayo mabiktima ng mga siraulong mga manlulokong possible employer. Sa susunod ulit at maraming salamat. Meron akong previous vlog about ano ang gagawin nyo, 4 na bagay na kailangan nyong gawin pag kayo ay nakarating dito. Yun ang una-una nyong gawin. Very helpful tip. At hopefully sa susunod meron na naman akong maisip na mga nangyari sa buhay ko. Nung pumunta ako dito, nung baguhan pa lang ako at pwede kong ma-share sa inyo. Mag-ingat po at alam ko na magiging okay, magiging stable, magiging successful, at magiging happy tayong lahat. Manifesting. At palaging alalahanin na magpasalamat sa Panginoon sa anumang blessing na maliit, malaki, o darating pa lang. Thank you. Bye.